Hi guys, for today's video ay ginaya ko nga yung napanood ko sa Facebook na gumawa ng atsarang talbos ng kamote. Pero tangkay yung ginamit. So dahil nga matataba yung talbos ng kamote ng aking nanay, naisipan ko siyang itry. Ayan o, sobrang lapad ng dahon. Tapos ang tataba ng kanyang mga tangkay. Kaya ayan, for the go, magtatry akong gumawa ng atsarang tangkay ng kamote. So una, ginupit ko ang mga dahon or pinag-aalis ko sa tangkay yung dahon para nga yung tangkay lang mamaya yung aking gagamitin doon sa aking gagawing atsara. So ayan, inisa-isa ko na kasi para maalis na sa puno. At yung dahon ay para naman sa sabaw. Pagkatapos ko siyang kupitan ng dahon is ayan yung tangkay, hinugasan ko tapos hiniwa ko siya ng ganyan lang ka iiksi. Tapos niyan ay ilalagay ko sa aking pinakulong suka. Ayan, pinakulo ko yung suka dyan, nilagyan ng asin, tapos nilalagyan din niya ng asukal. Pagkatapos ay hahaluin hanggang sa ma-dissolve yung asukal at asin dyan sa kawali. Ayan, hahaluin siya ng ganyan hanggang sa matunaw. Tapos, saka ko ilalagay yung mga ibang ricado, kagaya ng mga bawang, bawang at sibuyas. Wala pa lang sili. So, dahil naubos na yung bell pepper ko, hindi na ako nakapaglagay. Ayan na lang. Itatry ko lang muna tong simpleng recipe na to kung anong kalalabasan. At ayan, pagkatapos kong mailagay is hinalo-halo ko siya para ma-absorb niya ng mga sangkap ang lasa. Tapos ay ibubuhos ko dyan ang kinayat ko ng mga tangkay ng kamote para ma-absorb niya rin ang lasa. So yan, sa mahinang apoy lang na ganyan ay ilalagay muna yan tapos ay papatayin. Hindi siya talagang i-overcook. Kailangan lang yung parang mabanlian lang. Hindi mo talaga need na sobra ng kulo. At ayan ay hinalo-halo ko na para ma-absorb niya yung mga sangkap. Lalo na yung kanyang pinakang sauce. Kaya hinalo-halo ko siya tapos yan ay ilalagay ko sa isang garapon bago palalamigin. So yan ay pwedeng pang side dish. Habang kapag kumakain ka ng mga tuyong ulam kagaya ng pritong isda or kahit tuyo, masarap tong pang side dish. Kaya try nyo na din tong ganitong klase ng atsara para maiba naman. So ayan, mamaya ko to titikman kung ano ang magiging resulta nito. At ayan, pinasok ko na nga sa grapon ang mga tangkay na yan. So, hindi talaga siya lutong-luto. Saktong nainitan lang. Dahil ang magpapaluto sa kanya dyan ay ang suka na mayroong asin at asukal na may kasamang sibuyas at bawang. So, ayan, saktong-sakto lang sa isang grapon yung aking nagawa na tangkay na ginawa kong atsara. At ayan ang kinalabasan. At ayan, palalamigin ko to bago ko tatakpan. So, dinala ko nga to doon sa may pahanginan namin para lumamig. At pagkalamig niyan ay pwede nang takpan, ilagay sa ref or kahit sa room temperature lang. Tapos pwede na tong magamit or maiulam as side dish na yun nga, para sa kapartner ng mga prito or mga tuyo. So, ayan, try nyo din ang ganitong klase ng atsara. Atsarang talbos ng kamote. Tangkay ng talbos ng kamote. So, ayan. Hope you like it. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye.